Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon ngayon. Muli, nagbabalik ako upang handugan kayo ng isang kwentong tiyak na kurot sa inyong mga puso. Madalas nating marinig na ang pag-aasawa ay parang pagsugal. Hindi mo alam kung mananalo ka o matatalo hanggat hindi na ibababa ang lahat ng baraha. Pero paano kung matuklasan mong sa loob ng 12 taon, ang taong akala mo ay kakampi mo ay siya palang may hawak ng pinakamatalim na patalim sa likod mo? Handa na ba kayong buksan ang kahon ng katotohanan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amihan. Isang pasaporte. Isang pasaporte ng bata na may litratong hindi pamilyar, pero ang apelyido ay Salcedo. Iyan ang unang bagay na bumagsak mula sa itim na kahon at kasabay nito, ang pagbagsak ng mundo ni Amihan. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang hawak ang maliit na notebook na kulay pula na nakuha niya rin sa loob ng kahon. Ang bawat pahina nito ay tila mga patalim na humihiwa sa kanyang dibdib, mga sulat, mga resibo at mga pangako. Hindi para sa kanya, kundi para sa isang babaeng nagngangalang, Hiraya. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas. Ang bahay na ito ay puno ng amoy ng bagong lutong adobong manok. Ang paborito ni Kislap. Puno ito ng mga nakatambak na balikbayan box. Mga kahon na puno ng pangarap at pag-asa para sa kanilang bagong buhay sa Amerika. Pero ngayon, ang hangin ay biglang bumigat. Ang amoy ng adobo ay tila naging mapait. At ang tahimik na hapon ay napuno ng bingi na sigaw ng puso ni Amihan. 12 taon. 12 taon siyang nagsakripisyo. Isinuko niya ang pangarap niyang maging isang guro para suportahan si Kislap sa negosyo nito. Siya ang nagtipid, siya ang nag-budget, siya ang naging sandalan kapag lugmok ito. At ngayon, na naging matagumpay na si Kislap, ngayon na aalis na sila papuntang Amerika, akala niya ay ito na ang gantimpala. Maling-mali siya. Binuksan niya ang isa sa mga nakatuping papel. Sulat kamay ito ni Kislap. Kilalang-kilala niya ang bawat kurba ng panulat nito. Mahal kong yaya, kaunting tiis na lang. Kapag nasa Amerika na tayo, magiging malaya na tayo. Si Amihan ang bahalang mag-asikaso ng bahay at mag-alaga kay Angel habang nagtatrabaho siya. Hindi niya kailangang malaman na tayo talaga ang magkasama. Ang mahalaga, magkakasama na tayong tatlo ng anak natin. Napatakip ng bibig si Amihan upang pigilan ang paghagulhol. Ang mga luha ay mabilis na namuo at tumulo sa papel. Pinupudpod ang tinta ng kataksilan. Anak? Bulong niya sa sarili. Ang boses ay basag at halos hindi lumabas sa lalamunan. May anak sila? Ang pasaporteng hawak niya kanina. Tiningnan niya ulit ito. Angel Di Malanta Salcedo, isang batang babae, marahil ay 5 taong gulang. Ang mga mata nito ay kuhang-kuha kay Kislap. Napaupo si Amihan sa sahig ng opisina ni Kislap. Ang malamig na tiles ay tumagos sa kanyang balat, pero mas malamig ang naramdaman niya sa kanyang puso. Kaya pala laging abala si Kislap tuwing weekend. Kaya pala madalas itong may business trip sa probinsya. Kaya pala hindi sila magkaanak. Dahil may ibang pamilyang binubuhay ang asawa niya habang siya ay nagpapakabusabos sa pagtitipid. Ang mas masakit, gagawin pa siyang katulong sa sarili niyang asawa sa ibang bansa. Ang American dream na ipinangako sa kanya ay isa palang bangungot. Siya ang magtatrabaho, siya ang mag-aalaga sa anak ng kabit, habang si Kislap at Hiraya ay magpapakasaya. Biglang nakarinig siya ng tunog mula sa labas. Ang ugong ng makina ng sasakyan, ang tunog ng gate na bumubukas. Si Kislap, nataranta si Amihan. Ang tibok ng puso niya ay parang tambol na nagwawala sa kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Hindi pwedeng malaman ni Kislap na alam na niya. Kung magwawala siya ngayon, wala siyang laban.
Wala siyang pera. Nakapangalan kay Kislap ang halos lahat ng ari-arian nila, maliban sa joint account na iniipon niya mula sa sarili niyang diskarte. Mabilis niyang ibinalik ang pasaporte at mga sulat sa loob ng itim na kahon. Isinara niya ito at nilak gamit ang susi na nahanap niya sa ilalim ng paso ng halaman kanina. Isang lugar na hindi niya akalaing pagtataguan ni Kislap ng susi. Ibinalik niya ang kahon sa pinakailalim ng drawer, sa likod ng mga lumang folders tulad ng dati. Tumayo siya, pinunasan ang mga luha at humarap sa salamin na nakasabit sa dingding. Ang mukhang nakikita niya ay hindi na ang amihan na masayahin kanina. Ang nakikita niya ay isang babaeng wasak, pero sa likod ng mga mata niyang mugto, may namumuong bagyo. Isang bagyong tahimik pero mapaminsala. "Amihan! Mahal! Nandito na ako!" Sigaw ni Kislap mula sa sala. Ang boses nito ay masigla, puno ng pagkukunwari. Huminga ng malalim si amihan. Inayos niya ang kanyang buhok at pilit na inunat ang mga labi para sa isang ngiti. Isang ngiting puno ng lason. Lumabas siya ng kwarto at sinalubong ang asawa sa may hagdanan. Nakita niya si Kislap, gwapo, mabango, at may bitbit pang buke ng mga rosas. Kung kahapon ito nangyari, baka kiligin pa siya. Pero ngayon, ang mga rosas na yon ay mukhang paninda sa punerarya. "Hi, mahal," bati ni amihan. Sinikap niyang huwag manginig ang boses. Lumapit si Kislap at niyakap siya ng mahigpit. Ang bango naman ng niluluto mo. Adobo? Nako, mamimiss ko to kapag nasa States na tayo. Pero don't worry, ipagluluto mo pa rin naman ako doon. 'Di ba? Naramdaman ni amihan ang haplos ni Kislap sa kanyang likod. Dati, ang haplos na ito ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Ngayon, pakiramdam niya ay gumagapang na ahas sa kanyang balat. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itulak ito at isampal sa mukha nito ang pasaporte ng batang si Angel. Pero nagpigil siya. "Oo naman," sagot ni amihan habang nakasubsob ang mukha sa dibdib ng asawa para hindi nito makita ang puot sa kanyang mga mata. "Ako ang bahala sa lahat. Gagawin ko ang lahat para maging masaya tayo." Kumala si Kislap sa yakap at hinalikan siya sa noo. "Iyan ang gusto ko sa'yo, amihan. Napakabuti mong asawa. Napakaswerte ko." Ngumiti si Kislap, ang ngiting bumibihag sa kanya noon. Pero sa paglapit ng mukha nito, naamoy ni amihan ang isang pamilyar na pabango na humahalo sa amoy ng pawis ni Kislap. Matapang, matamis, pabango ng babae. At sa kwelyo ng polo shirt nito, may maliit at halos hindi halatang bahid ng lipstick na kulay pula. Tumingin si amihan sa mga mata ni Kislap. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon, isang babaeng tanga sa paningin ng asawa niya. Pero mali si Kislap. Ang amihan na kilala niya ay namatay na kanina sa loob ng opisina. "Oo, Kislap," sabi ni amihan sa isip niya habang hinahaplos ang pisngi ng asawa. "Napakaswerte mo dahil hindi kita papatayin ngayon. Pero sisiguraduhin kong pagsisisihan mong nakilala mo ako. Tara na, kain na tayo." Anyaya ni Kislap. Walang kamalay-malay na ang huling hapunan ng kanyang tahimik na buhay ay magsisimula na. Sumunod si amihan papuntang kusina. Bawat hakbang ay mabigat, pero tiyak. Sa kanyang isipan, nagsisimula ng mabuo ang isang plano. Kung gusto ni Kislap ng palabas, bibigyan niya ito ng grand finale na hinding-hindi nito makakalimutan. Dulo ng Kabanata 1. Naramdaman niyo ba ang bigat sa dibdib ni amihan? Ang matuklasan mong ang buong buhay mo ay isang malaking kasinungalingan ay hindi biro. Pero ano ang gagawin ng isang babaeng nasukol sa pader? Iiyak na lang ba siya? O lalaban? Sa susunod na kabanata, matutuklasan ni amihan na hindi lang pala kataksilan ang naghihintay sa kanya, kundi isang panibagong buhay na lalong magpapagulo sa sitwasyon. Isang lihim na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Huwag kayong bibitaw.
Nagsisimula pa lang ang laban ni Amihan. Madaling araw pa lang, gising na ang diwa ni Amihan. Hindi dahil sa ingay ng mga manok o sa liwanag ng araw, kundi dahil sa sikmurang tila binabaliktad. Dali-dali siyang tumakbo sa banyo, halos madapa sa pagmamadali. Lumuhod siya sa harap ng inidoro at doon ibinuhos ang lahat ng laman ng tiyan niya, kahit na puro asim at pait na lang ang lumalabas. Nang humupa ang pagsusuka, nangihina siyang sumandal sa malamig na dingding ng banyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang maliit na bagay na nakapatong sa lababo. Isang pregnancy test kit. Ilang taon? Ilang taon nilang ipinagdasal ni Kislap na magkaroon ng anak. Nagpunta sila sa Obando, uminom ng kung ano-anong herbal, nagpatingin sa mga espesyalista. Wala. Pero ngayon na wasak na ang lahat, tinignan ni Amihan ang resulta. 2 guhit, positibo. Napatawa siya ng mahina, isang tawang walang halong saya, kundi purong sarkasmo. Mapaglaro talaga ang tadhana. Ibinigay sa kanya ang pinakahihiling niya sa panahong hindi na niya ito kailangan. Sa panahong ang ama ng batang ito ay may iba ng pamilya. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Bakit ngayon ka pa dumating, anak? Bakit kung kailan aalis na tayo? Bakit kung kailan ayaw ko na sa tatay mo? Biglang nakarinig siya ng mga yapak sa labas ng kwarto. Si Kislap. Mabilis na ibinulsa ni Amihan ang pregnancy test at naghilamos ng muka. Lumabas siya ng banyo na parang walang nangyari. "Good morning, mahal!" Bati ni Kislap habang nag-iinat. "Ang aga mo yata. Okay ka lang ba? Parang namumutla ka." "Wala to," sagot ni Amihan. Pilit na pinatatatag ang boses. "Medyo masama lang ang pakiramdam ko kagabi. Baka sa nakain ko lang." "Uminom ka ng gamot, ha? Kailangan malakas ka. Marami pa tayong aasikasuhin para sa flight natin sa Makalawa," sabi ni Kislap, sabay halik sa pisngi niya bago dumiretso sa kusina para magtimpla ng kape. Sinundan siya ng tingin ni Amihan. Ang pag-aalala sa boses ni Kislap ay tila totoo. Napakagaling nitong umarte. Kung hindi niya nakita ang pasaporte at mga sulat kahapon, baka naniwala pa siya. Nang umalis si Kislap para pumasok sa opisina, agad na kumilos si Amihan. Hindi siya pwedeng manatiling bulag. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang private investigator na nirekomenda ng dati niyang kaklase noong kolehiyo. "Mr. Cruz, si Amihan ito. Yung pinapaimbestigahan ko. May update na ba?" Ilang sandali siyang nakinig. Habang tumatagal, lalong humihigpit ang hawak niya sa telepono. Namuo ang pawis sa kanyang noo. "Opo, ma'am. Kumpirmado," sabi ng boses sa kabilang linya. "Yung property sa Amerika na titirhan nyo, hindi po nakapangalan sa inyong mag-asawa. Nakapangalan po yun sa nanay ni Sir Kislap at kay Miss Hiraya Di Malanta." Napaupo si Amihan sa sofa. "At meron pa po, ma'am," dagdag ng investigador. "Naka-intercept kami ng email exchange sa pagitan ni Sir Kislap at ng immigration lawyer niya. Ang visa status niyo po ay dependent, pero sa affidavit of support, nakalagay na ang primary role niyo sa bahay ay domestic management and childcare support para sa pamangkin daw kuno ni Sir na isasama niyo. Pero alam naman nating anak niya yun sa labas. Domestic management, childcare support. Sa madaling salita, katulong, yaya. Gagawin siyang muchacha sa Amerika. Habang si Kislap at ang kabit nito ay magsasama bilang mag-asawa, si Amihan ay magiging tagaluto, tagalinis at tagapag-alaga ng batang bunga ng kataksilan nila. At dahil nasa ibang bansa siya at walang sariling pera, wala siyang magiging takas. Magiging bilanggo siya sa sarili niyang pamamahay. Binaba ni Amihan ang telepono. Ang galit na nararamdaman niya ngayon ay hindi na lang basta selos. Ito ay pagkasuklam. Ang tingin sa kanya ni Kislap ay hindi asawa, hindi tao. Isa lang siyang kasangkapan. Isang gamit na pwedeng itapon o gamitin hanggang sa masira. Tumayo si Amihan at nagbihis. Suot ang isang simpleng damit at dark glasses para maitago ang kanyang mga mata
Nagpunta siya sa isang pribadong klinika. Ang amoy ng alkohol at gamot ay lalong nagpasama ng sikmura niya. Nakaupo siya sa waiting area. Hawak ang kanyang tiyan. Mrs. Salcedo? Tawag ng nurse. Pumasok siya sa kwarto ng doktor. Matapos ang ultrasound, ipinakita sa kanya ang monitor. Isang maliit na tuldok. May tumitibok. 6 weeks, sabi ng doktor na may ngiti. Congratulations, Mrs. May heartbeat na. Tinitigan ni Amihan ang monitor. Ang tibok na yon. Iyon ang nag-uugnay sa kanya kay Kislap. Habang nabubuhay ang batang ito, habang nasa sinapupunan niya ito, may connection pa rin sila ng lalaking wumasak sa kanya. Doc, basag ang boses ni Amihan. Paano kung hindi ko kaya? Nawala ang naman na ang ngiti ng doktor. Anong ibig mong sabihin? Aalis na kami papuntang Amerika. Magulo ang buhay ko. Hindi ko yata kayang magpalaki ng bata ngayon. Katahimikan. Tinitigan siya ng doktor ng matagal. Mrs., ang desisyon ay nasa inyo, pero ang bata ay walang kasalanan. Lumabas si Amihan ng klinika na lutang. Hindi siya nagpa-schedule ng procedure, pero hindi rin siya bumili ng mga vitamins na nireseta. Naglalakad siya sa ilalim ng tirik na araw, pero pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng bagyo. Ang batang ito ay simbolo ng pag-ibig na patay na. Kung itutuloy niya ito, habang buhay niyang makikita si Kislap sa mukha ng anak niya. Pero kung wawakasan niya, mapapatay niya ang huling hibla ng ugnayan nila. Huminto siya sa tapat ng isang glass window ng building. Nakita niya ang sarili. Hindi na siya ang misis na sunod-sunuran. Kinuha niya ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito, ibang numero ang tinawagan niya. Attorney? Si Amihan to. Malamig at matigas ang kanyang boses. Wala na ang panginginig kanina. Yung mga dokumento para sa transfer ng joint savings namin. Paki-rush. Gusto kong malinis ang account bago kami sumakay ng eroplano. Sigurado ka ba, Amihan? Malaking gulo to kapag nalaman niya. Sagot ng abogado. Tumingin si Amihan sa kawalan. Hinihimas ang tiyan na ngayon ay nagdadala ng kanyang pinakamabigat na lihim. Hayaan mo siyang magwala, attorney. Dahil sa oras na matuklasan niya ito, malayo na ako. Gusto kong maramdaman niya ang mawalan ng lahat, katulad ng ginawa niya sa akin. Pinatay niya ang tawag at pumara ng taxi. Uuwi siya ngayon kay Kislap. Ipagluluto niya ito ng hapunan. Ngingitian niya ito. Magpapanggap siyang tanga sa huling pagkakataon. Dahil ang Amihan na sasakay ng eroplano sa Makalawa ay hindi na ang asawang kilala nito. Isa na siyang estranghero na may bitbit na patalim. Maingay, masikip, puno ng tawanan at kalansing ng mga kubyertos. Ganito ang huling gabi sa bahay ng mga Salcedo. Nagmistulang piyesta ang sala. Halos lahat ng kamag-anak ni Kislap ay naroon. Mga tito, tita, pinsan, at kahit ang mga kapitbahay na madalas lang naman silang pagtsismisan ay nakikikain ngayon ng lechon at spaghetti. Ito ang despedida party bago ang grandiosong paglipad nila pa Amerika. Nakatayo si Amihan sa gilid ng dining area. Hawak ang isang pitzel ng iced tea. Nakapaskil sa kanyang muka ang isang ngangiting ensayado, ang ngiting ilang oras na niyang suot. Kahit na sa loob-loob niya, ay gusto na niyang sumigaw at palayasin ang lahat. Naku, Amihan, napakaswerte mo talaga. Tili ni Tita Marites habang sumasandok ng pangalawang round ng menudo. Biruin mo, stateside na kayo bukas. $1 na ang kikitain nyo. Huwag mong kakalimutan ang mga pasalubong namin, ha? Chocolate lang, masaya na ako. Oo nga. Gatong naman ng isang pinsan ni Kislap. Siguro naman magkakaanak na kayo doon. Iba ang hangin sa Amerika. Baka doon kayo swertihin. Parang sinaksak ang dibdib ni Amihan sa narinig. Anak, kung alam lang nila na may bata na sa sinapupunan niya at may anak na rin ang asawa niya sa ibang babae. Huwag kayong mag-alala, tita. Sagot ni Amihan. Ang boses ay mahinahon pero walang buhay.
Hindi namin kayo makakalimutan dahil ito na ang huling beses na makikita niyo ako. Sa gitna ng sala, nakatayo si Kislap. Hawak niya ang isang baso ng brandy, namumula na ang muka at medyo giwang na sa kalasingan. Siya ang bida ngayong gabi. Lahat ay nakatingin sa kanya. Humahanga. Pumapalakpak sa bawat yabang na lumalabas sa bibig niya. Alam niyo, simula ni Kislap, medyo garalgal na ang boses. Itinaas niya ang baso. Hindi madali ang naging journey namin. Pero dahil sa sipag at tiyaga ko, dahil sa diskarte ko, heto na tayo. Aalis na kami ni Amihan para tuparin ang American Dream. Nagpalakpakan ng mga bisita. Woohoo! Iba ka talaga, paring Kislap. At syempre, dagdag ni Kislap, sabay lingon kay Amihan. Kumaway ito na parang tinatawag ang isang katulong. Amihan, mahal, pakirefill naman nitong baso ko. At pakikuhaan na rin ng pulutan sila, Tito Boy. Ubos na oh. Nanigas si Amihan. Ang utos ay natural na natural. Parang sanay na sanay si Kislap na utusan siya sa harap ng maraming tao. Dati, iniisip ni Amihan na lambing lang ito o dahil abala ang asawa. Pero ngayon, dahil sa mga nalaman niya, malinaw na ang mensahe. Ito ang role mo. Taga-silbi. Humigpit ang hawak ni Amihan sa pitzel. Gusto niyang ibuhos ang malamig na iced tea. Iced tea. Sa pagmumukha ni Kislap, gusto niyang basagin ang pitzel sa ulo nito. Pero huminga siya ng malalim. Konting tiis na lang. Bukas, tapos na ang palabas. Lumapit siya, kinuha ang baso ni Kislap at nilagyan ito ng yelo at alak. Inabot niya ito ng nakangiti. Heto, mahal, bulong ni Amihan. Magpakasaya ka ngayong gabi. Kinuha ni Kislap ang baso nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Salamat. Sige na, asikasuhin mo na ang mga bisita. Tumalikod si Amihan at dumiretso sa kusina. Malayo sa ingay, malayo sa usok ng sigarilyo at amoy ng alak. Sumandal siya sa counter at kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. May isang notification galing sa bangko. Binuksan niya ito. Ang liwanag ng screen ang tanging ilaw sa madilim na sulok ng kusina. Fund transfer successful. Amount: PHP 4,500,000 as remaining balance, PHP 500. Napangiti si Amihan. Isang ngiting malamig at matalim. Iyon ang lahat ng liquid cash na meron sila. Ang ipon nila sa loob ng 12 taon. Ang pera sa pagbenta ng kotse. Ang separation pay ni Kislap. Lahat iyon ay nasa joint account na Endor ang nakalagay. Kaya may karapatan siyang galawin ito anumang oras. Ngayon, ligtas na ito sa isang offshore account na siya lang ang may access. Ang matitira na lang kay Kislap ay ang credit card na maxed out na dahil sa pagbili ng mga gamit para kay Hiraya at ang 500 piso na iniwan niya bilang konsuelo. Ibinalik ni Amihan ang telepono sa bulsa. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong niya. Hindi tayo magugutom. Pero ang tatay mo, bahala na siya sa buhay niya. Lumipas ang ilang oras at unti-unting naubos ang mga bisita. Isa-isa silang nagpaalam, bit-bit ang mga take-out na pagkain at ang mga pangakong napako na bago pa man matupad. 2:00 ng madaling araw, tahimik na ang buong bahay. Nakabulagta si Kislap sa sofa. Humihilik ng malakas, amoy alak at sigarilyo. Ang hari ng gabi ay tumba na. Nakabukas ang butones ng polo niya at may bahid ng sarsa ng lechon sa gilid ng lababi. Tinignan siya ni Amihan ng matagal. Wala na siyang nararamdamang pagmamahal. Wala na rin ang galit. Ang natitira na lang ay awa. Awa para sa isang taong akala ay hawak niya ang mundo. Pero hindi niya alam na gumuguho na ang tinatapakan niya. Umakyat si Amihan sa kwarto. Kinuha niya ang kanilang wedding album mula sa cabinet. Ang album na dati ay iniingatan niya na parang ginto. Binuksan niya ito. Nakita niya ang mga litrato nila noong kasal. Si Kislap,
na nakahawak sa bewang niya. Siya na nakatingin kay Kislap na parang ito ang pinakamagandang lalaki sa mundo. Sinungaling, bulong ni Amihan. Binitbit niya ang album at bumaba sa likod bahay sa may dirty kitchen kung saan may lumang drum na pinagsusunugan nila ng mga tuyong dahon. Malamig ang hangin ng madaling araw. Tahimik ang paligid. Tanging ang huni ng mga kuliglig ang naririnig. Inilagay ni Amihan ang album sa loob ng drum. Kumuha siya ng posporo. Sa isang kiss-kiss, lumikha ng maliit na apoy ang palito. Tinitigan niya ito saglit. Ang apoy na ito ay katulad ng pag-ibig niya noon. Mainit, maliwanag. Pero ngayon, ito na ang tatapos sa lahat. Inihulog niya ang posporo sa loob ng drum. Mabilis na kinain ng apoy ang mga pahina. Umusok ang plastic cover ng mga litrato. Napanood ni Amihan kung paano unti-unting natutunaw ang mukha ni Kislap sa litrato, kung paano nagiging abo ang kanilang happy ending. Wala siyang naramdamang luha. Tuyong-tuyo na ang mga mata niya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng apoy sa kanyang mukha at ang gaan sa kanyang dibdib. Habang naaabo ang huling pahina ng album, nagpaalam na rin si Amihan sa huling hibla ng kanyang pagiging martir. Bumalik siya sa loob ng bahay. Nakahanda na sa may pinto ang 3 malalaking maleta. 2 kay Kislap, 1 sa kanya. Pero may isa pang bag na nakatago sa likod ng shoe rack. Isang simpleng backpack. Nandoon ang mga tunay na kailangan niya. Ilang damit, ang kanyang ATM cards, ang alahas na pamana ng nanay niya, at ang resulta ng ultrasound. Umupo siya sa tabi ng mga maleta at naghintay. Hindi siya natulog. Binantayan niya ang pagpapalit ng dilim patungong liwanag. Nang sumilip ang unang sinag ng araw, tumunog ang alarm clock ni Kislap pero hindi ito nagising sa sobrang kalasingan. Kinailangan pa siyang yugyugin ni Amihan ng malakas. "Kislap, gising na! Malilate tayo sa flight!" Sigaw ni Amihan, umaarte na parang natataranta. Bumangon si Kislap, hawak ang ulo na parang binibiyak. "Ah! Ang sakit ng ulo ko. Anong oras na?" "6:00 na. Parating na ang taxi. Maligo ka na, bilis." Gumewang-gewang na naglakad si Kislap papuntang banyo. Oo na, excited masyado. Habang nasa banyo si Kislap, tumunog ang busina ng taxi sa labas. Ito na. Hinila ni Amihan ang mga maleta palabas ng pinto. Lumingon siya sa loob ng bahay sa huling pagkakataon. Ang bahay na pinuno niya ng pagmamahal, pagsisilbi, at sakripisyo. Ang bahay na naging saksi sa kanyang pagiging tanga. Wala siyang maramdamang panghihinayang. Lumabas si Kislap ng banyo, basa pa ang buhok, at nagmamadaling nagbihis. "Nasaan na ang passport ko? Ang tiket?" "Nasa bag ko na lahat, mahal. Tara na." Sagot ni Amihan nang hindi lumilingon. Sumakay sila sa taxi. Si Kislap ay agad na pumikit at sumandal. Tulog pa rin ang diwa. Si Amihan naman ay nakadilat, nakatingin sa labas ng bintana habang papalayo ang sasakyan sa kanilang subdivision. "Bye-bye, impyerno," bulong niya sa hangin. Hinawakan niya ng mahigpit ang backpack na nasa kanyang kandungan. Sa loob nito ay ang kanyang kalayaan. At sa tabi niya, ang lalaking akala ay papunta sa paraiso. Pero hindi niya alam na siya ay naglalakad papunta sa sarili niyang bitayan. Ang biyahe papuntang airport ay tahimik. Pero sa isip ni Amihan, nag-uumpisa pa lang ang tunay na ingay. Napakalamig ng hangin sa loob ng NEA terminal. Pero pinagpapawisan pa rin ng malapot si Kislap. Hahalo ang amoy ng mamahaling kape, pabango ng mga dayuhan, at ang matapang na floor wax ng airport na lalong nagpapahilos sa kanya. Kumikirot pa rin ang ulo niya mula sa hangover kagabi, pero nangingibabaw ang excitement. Ito na yon, ang simula ng kanyang paghahari. Nakatayo siya sa mahabang pila ng check-in counter. Hawak ang mga pasaporte. Sa tabi niya, tahimik na nakatayo si Amihan, nakayuko at mahigpit na yakap ang maliit niyang backpack. "Ayusin mo naman ang tayo mo, Amihan," bulong ni Kislap, may halong irita.
Mukha kang namatayan. Pupunta tayong Amerika. Hindi sa sementeryo. Smile naman dyan. Tumangulang si amihan at pilit na inunat ang mga labi, pero hindi umabot ang nangiti sa kanyang mga mata. Nakatago ang mga mata nito sa likod ng dark glasses. Lihim na napangisi si Kislap. Sunod-sunuran talaga. Sa isip niya, ni hindi niya alam na sa kabilang pila, nandoon ang tunay na reyna ko. Pasimpleng lumingon si Kislap sa bandang kanan, sa may pila ng ibang airline. Nandoon si Hiraya. Nakasuot ito ng puting trench coat at malaking sombrero, parang artista. Nagtama ang kanilang paningin. Kumindat si Hiraya at nagpadala ng flying kiss ng palihim. Halos mapatalo ng puso ni Kislap. Ang galing ng plano niya. Magkahiwalay sila ng flight para hindi halata. Pero magkikita sila sa layover sa Hong Kong bago tumuloy ng Los Angeles. Si Amihan ang magiging tagabuhat ng gamit habang nagde-date sila ni Hiraya sa airport lounge. Perpekto! Sir! Sir! Natauhan si Kislap nang tawagin siya ng ground attendant. Ah, sorry. Yes, checking in for 2. Inilapag niya ang 4 na malalaking maleta sa timbangan. Mabibigat ang mga ito, puno ng mga gamit na request ni Hiraya. Mga paboritong pagkain, damit, at kung ano-ano pa. Si Amihan ang nag-impake ng lahat ng ito kagabi habang nagiinuman sila. Okay na po, sir. Here are your boarding passes. Gate 15 po. Boarding time is 10:30 a.m. Sabi ng attendant, sabay abot ng mga dokumento. Kinuha ni Kislap ang mga boarding pass at passport. Lumingon siya kay Amihan. Oh, tapos na. Tara na sa immigration. Humakbang sila palayo sa counter. Maraming tao. Siksikan. Ang ingay ng mga pamilyang nagpapaalam sa isa't isa ay nakakarindi. Biglang huminto si Amihan sa paglalakad. Kislap, tawag nito. Mahina pero buo ang boses. Lumingon si Kislap, kunot ang noo. Ano na naman? Nagmamadali tayo. Naiihi ako, sabi ni Amihan. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa kawalan. Mag-CR lang ako saglit bago tayo pumila sa immigration. Masakit ang tiyan ko. Bumuntong hininga si Kislap at tinignan ang kanyang mamahaling relo. Ngayon pa talaga? Kanina nasa bahay pa tayo ah. Saglit lang to. Hindi ko na kaya pigilin. Sige na, sige na. Single ni Kislap. Iwinagayway ang kamay na parang nagtataboy ng langaw. Doon lang ako sa may entrance ng immigration pila. Huwag kang tatanga-tanga ha? Bilisan mo. Oo, mabilis lang to. Sagot ni Amihan. Tumalikod si Amihan at naglakad papunta sa direksyon ng restroom. Pinanood siya ni Kislap saglit. Nakita niya ang likod ng asawa. Maliit, simple, walang kaamor-amor manamit. Huling araw mo na bilang Mrs. Amihan. Pagdating sa States, muchacha ka na lang. Bulong ni Kislap sa sarili bago tumalikod at naglakad papunta sa pila ng immigration. Lumipas ang 10 minuto. Nakatingin si Kislap sa pila. Mahaba, pero umuusad naman. Nasaan na ba ang babaeng yon? Lumipas ang 20 minuto. Nagsimula ng mainis si Kislap. Panay ang tingin niya sa relo. 9:45 a.m. na. Kailangan na nilang pumasok sa immigration check dahil malayo pa ang lalakarin papuntang gate 15. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Amihan. Ring, ring, ring. Walang sumasagot. Bisit naman oh. Ano bang ginagawa ng babaeng yon? Nalunod na ba sa inidoro? Gigil na bulong ni Kislap. Tinawagan niya ulit. Cannot be reached. Napamura siya. Lowbat? Tanga talaga. Hindi nag-charge. Lumabas siya sa pila ng immigration. Bit-bit ang hand carry bag niya. Naglakad siya pabalik sa may restroom kung saan papunta si Amihan kanina. Tumayo siya sa labas ng pinto ng pambabaeng CR. At naghintay. Lahat ng lumalabas na babae ay tinitignan niya. Matanda, bata, foreigner. Wala si Amihan. Hindi na siya mapakali. Lumapit siya sa isang janitress na palabas ng CR. Excuse me ate, may nakita ka bang babae sa loob?
Naka-blue na blouse, may dalang backpack, maliit lang siya, hanggang balikat ang buhok. Kumunot ang noo ng janitress. Wala po, sir. Kakatapos ko lang maglinis, walang tao sa loob. Anong wala? Kanina pa siya pumasok. Wala nga po, sir. Silipin niyo pa kung gusto niyo pero bawal lalaki. Nanlamig si Kislap. Imposible. Baka nagkamali siya ng CR na pinuntahan o baka lumabas na ito at hindi lang sila nagkita. Tumakbo siya pabalik sa pila ng immigration. Hinawi niya ang mga tao. Wala siyang pakialam kung magalit sila. Amihan! Amihan! Sigaw niya. Pinagtitinginan na siya ng mga security guard para siyang baliw na umiikot sa gitna ng departure area. Wala. Walang amihan. Biglang dumagundong ang boses sa speaker ng airport. Final call for passengers Mr. Kislap Salcedo and Mrs. Amihan Salcedo, bound for Los Angeles via Cathay Pacific Flight CX-91. Please proceed to Gate 15 immediately. The aircraft doors are closing. Final call. Nanlaki ang mga mata ni Kislap. Aalis na ang eroplano. At ang mga maleta na nandoon ang lahat ng gamit nila, ang mga gamit ni Hiraya, ay nakasakay na. Kapag hindi siya sumakay, i-offload ang mga bagahe. Matatatagalan. Maiiwan sila at si Hiraya. Nasa kabilang flight na si Hiraya, malamang ay nakasakay na. Kapag hindi sumipot si Kislap sa Hong Kong, magwawala iyon. Nataranta si Kislap. Ang utak niya ay nag-aagawan sa pagitan ng galit at takot. Nasaan si Amihan? Bakit siya iniwan? Hawak niya ang passport nito. Hawak niya ang boarding pass nito. Paano ito makakalabas? Paano ito uuwi? Tanga ba ito? Sir, are you Mr. Salcedo? Isang airline staff ang lumapit sa kanya. Hingal na hingal. Yes, I'm looking for my wife. Sir, we have to go. Closing na po ang doors. Kung hindi po kayo sasakay, kailangan naming ibaba ang bagahe nyo. Aabutin po ng 1 oras yon. Maiiwan po kayo ng flight. Pero ang asawa ko. Sir, decide now. Board or offload? Tumingin si Kislap sa paligid. Wala talaga. Kung mag-offload siya, mawawala ang ticket, magbabayad siya ng rebooking, at siguradong magwawala si Hiraya. Baka isipin ni Hiraya na niloko siya. Isang desisyon ang nabuo sa utak ni Kislap. Isang desisyong galing sa kanyang kayabangan. Babalikan ko na lang siya. O kaya, susunod siya. Baka natakot lang. Pero hindi pwedeng masira ang plano ko. Sasakay ako! Sabi ni Kislap, pawisan at nanginginig sa galit. Iwan niyo siya. Tumakbo sila ng airline staff papunta sa immigration priority lane, lusot sa security, takbo hanggang gate 15. Halos lumabas ang puso ni Kislap sa dibdib niya. Nang makarating sila sa gate, isasara na sana ng ground crew ang pinto. Wait! Sigaw ni Kislap. Ibinigay niya ang boarding pass niya, may boarding pass niya. Hingal na hingal siya. Pumasok siya sa tube, ang tulay papunta sa eroplano. Habang naglalakad siya sa tube, naramdaman niyang nag-vibrate ang cellphone niya sa bulsa. Kinuha niya ito. Isang mensahe galing kay Amihan. Huminto si Kislap sa gitna ng tube. Binuksan niya ang mensahe. Isang litrato ng isang papel na may pirma. Divorce papers. At sa ilalim nito, isang maikling text. Nasa akin ang susi ng bahay pero huwag kang mag-alala. Wala ka na ring uuwian dahil binenta ko na ang lahat ng gamit na kaya kong ibenta kahapon pa habang nasa opisina ka. At ang pera sa bangko? Check mo. Ang passport ko na hawak mo? Keep it as a souvenir. May bago na ako. Happy trip to hell, Kislap. You are now officially free. Nabitawan ni Kislap ang cellphone niya. Bumagsak ito sa sahig ng tube. Sir, pasok na po. Tawag ng flight attendant sa pinto ng eroplano. Pero hindi makagalaw si Kislap. Parang binuhusan siya ng yelo. Divorce? Pera? Dali-dali niyang pinulot ang cellphone at binuksan ang banking app niya gamit ang nanginginig na mga daliri. Invalid account balance or zero balance. Hindi!
Sigaw ni Kislap. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa makipot na hallway ng tube. Hindi pwede, hindi pwede to, amihaan. Akmang tatakbo siya pabalik sa terminal, pero hinarangan siya ng ground security. Sir, bawal na pong bumalik. Nasa loob na po kayo ng secured area. Sasakay po kayo? O aarestuhin namin kayo for disturbance? Ninakawan ako. Ang asawa ko. Kailangan kong lumabas. Sir, sarado na ang gate sa likod nyo. Pasok na sa eroplano. Itinulak siya ng sitwasyon at ng mga staff papasok sa eroplano. Parang hayop na kinulong. Pagpasok niya sa cabin, lahat ng pasahero ay nakatingin sa kanya. Ang successful businessman na si Kislap Salcedo ngayon ay mukhang baliw, pawisan, magulo ang buhok, at namumula ang mata. Napaupo siya sa kanyang seat. Wala si amihan sa tabi niya. Ang upuan sa tabi niya ay bakante. Doon lang nag-sink in sa kanya ang lahat. Wala siyang pera, wala siyang asawa. Papunta siya sa isang bansang mahal ang bilihin kasama ang isang kabit na maluho. At ang tanging dala niya ay yabang. Tumingin siya sa bintana habang umaandar ang eroplano. Sa malayo, sa terminal na papalayo ng papalayo, naroon si amihan. Malaya. At si Kislap, siya ngayon ang bilanggo sa eroplanong ito. Napahagulgol si Kislap, isang hagulgol ng galit at takot. Habang ang eroplano ay bumibilis para sa takeoff, inilalayo siya sa nag-iisang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Umaatungal ang langit. Malakas ang buhos ng ulan na tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman ni amihan habang bumababa siya ng bus. Nakarating na siya. Bukang liwayway. Ang bayang kinalakihan niya, ang lugar na matagal na niyang tinalikuran para sa buhay, sa Maynila. Walang nagbago. Malamig pa rin ang hangin na humahalik sa kanyang pisngi, amoy pino at basang lupa. Ang hamog ay makapal. Binabalot ang paligid sa isang misteryosong puting kumot. Pero sa pagkakataong ito, ang lamig ay hindi nakagiginhawa. Tumatagos ito hanggang sa kanyang buto, nagpapanginig sa kanyang kalamnan. Hinila ni amihan ang kanyang backpack. Mabigat ang bawat hakbang niya. Pagod na pagod siya. Halos 8 oras ang biyahe sa maalon at zigzag na kalsada. Ang kanyang ulo ay umiikot at ang kanyang sikmura ay bumabaliktad. Pero may kakaibang sakit siyang nararamdaman. Hindi ito gutom. Hindi ito hilo. May humihilab sa kanyang puson. Isang matalim at paulit-ulit na kirot na parang pinipiga ang kanyang matres. Napadaing si amihan at napahawak sa isang poste ng waiting shed. Ang mga tao sa terminal ay nagkanya-kanyang takbo para sumilong. Walang nakapansin sa kanya. Basang-basa na siya. Ang tubig ulan ay humahalo sa pawis na malagkit na tumutulo sa kanyang noo. Kaya ko to, bulong niya sa sarili. Pilit na pinatatapang ang loob. Nakalaya na ako kay Kislap. Malaya na ako. Konting lakad na lang papunta sa... Hindi niya natapos ang sasabihin. Isang matinding pulikat ang tumama sa kanyang tiyan, mas masakit kaysa kanina. Napaluhod si amihan sa sementadong sahig ng terminal. Ang tubig sa paligid niya ay dahan-dahang nagkulay pula. Dugo. Nanlaki ang mga mata ni amihan. Ang kamay niya ay nanginginig, na hinaplos ang kanyang hita. May mainit na likidong dumadaloy kasabay ng malamig na ulan. Hindi, huwag. Anas niya, ang boses ay basag at puno ng takot. Anak, kumapit ka. Parang awa mo na. Sinubukan niyang tumayo, pero wala na siyang lakas. Ang paningin niya ay nagsimulang magdilim. Ang ingay ng ulan ay naging ugong na lang sa kanyang pandinig. Ang huli niyang naaninag ay ang pagtakbo ng isang manong guard papunta sa kanya at ang nakasisilaw na ilaw ng isang tricycle bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Puti. Puro puti ang paligid ng magising si amihan. Ang amoy ng alkohol at gamot ay sumalubong sa kanya. Masakit ang kanyang ulo, pero ang sakit sa kanyang puson ay wala na. Napalitan ito ng isang nakabibinging kahungkagan.
Nasa isang maliit na klinika siya. Luma ang kisame, may mantsa ng tumutulong tubig ulan, pero malinis ang kobre kama. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang doktor na babae. Nakasalamin ito at may maamong mukha, pero ang mga mata nito ay malungkot. "Gising ka na pala, Hija," sabi ng doktor sa malambing na boses. Agad na napahawak si Amihan sa kanyang tiyan. Flat na ito. Wala na ang munting umbok ng pag-asa na naramdaman niya noong nakaraang araw. "Dok, ang baby ko?" Tanong ni Amihan, kahit na alam na ng puso niya ang sagot. Bumuntong hininga ang doktor at umupo sa tabi ng kama. Hinawakan nito ang kamay ni Amihan. Malamig ang kamay ng doktor, pero mas malamig ang naramdaman ni Amihan sa loob ng kanyang dibdib. "Ikinalulungkot ko," mahinang sabi ng doktor. "Dumating ka dito na halos wala ng dugo. Masyadong mataas ang stress level mo at ang katawan mo. Bumigay na sa pagod. Hindi kumapit ang bata." Parang tinanggalan ng hangin si Amihan. Nakatingin lang siya sa kawalan. Walang luhang lumabas. Masyado nang tuyo ang mga mata niya. Masyado nang wasak ang puso niya. "Lalaki sana siya," dagdag ng doktor. "Marahil ay sinusubukang magbigay ng closure. Nalinis na namin ang lahat. Kung gusto mong makita." Tumango si Amihan ng dahan-dahan. Ibinigay sa kanya ng doktor ang isang maliit na kahon. Napakagaan nito. Sa loob nito ay naroon ang katibayan ng huling ugnayan niya kay Kislap. Ang huling bagay na pinagsaluhan nila na kahit kailan ay hindi nalaman ng asawa niya. Niyakap ni Amihan ang kahon. Doon na bumigay ang damdamin niya. Isang impit na hagulgol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi ito iyak ng isang batang nasugatan, kundi iyak ng isang inang nawalan ng kinabukasan. Ang kalayaang nakuha niya ay may kapalit na dugo. Kinabukasan, kahit na pinipigilan siya ng doktor, pinilit ni Amihan na lumabas. Umuulan pa rin sa bukang liwayway. Ang langit ay kulay abo, mabigat at madilim. Suot ang isang itim na jacket na hiniram niya sa NARS. Naglakad si Amihan paakyat sa burol sa likod ng lumang sementeryo ng bayan. Ito ang burol ng mga anghel, ang lugar kung saan inililibing ang mga batang hindi nabigyan ng pangalan. Bitbit niya ang maliit na kahon at isang payong na sira-sira na. Maputik ang daan, madulas. Ilang beses siyang muntik madapa, pero hindi siya bumitaw sa kahon. Nang makarating siya sa itaas, sa ilalim ng isang malaking puno ng pino, lumuhod siya sa basang lupa. Gamit ang kanyang mga kamay, naghukay siya. Hindi niya ininda ang dumi na sumisiksik sa kanyang mga kuko. Hindi niya ininda ang ulan na bumabasa sa kanyang mukha na ngayon ay hindi na malaman kung alin ang luha at alin ang tubig ulan. Inilagay niya ang kahon sa butas. "Patawad," bulong ni Amihan. Ang boses ay nilalamon ng hangin. "Patawad, anak. Hindi kita naipaglaban. Masyadong marupok ang nanay mo." Hinaplos niya ang lupa. "Angel, iyan ang ipapangalan ko sa'yo dahil ikaw ang anghel na nagligtas sa akin kahit sa maikling panahon lang. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na umalis. Dahil sa'yo, hindi ako sumakay sa eroplanong yon." Pumikit siya. Naalala niya ang mukha ni Kislap, ang galit, ang panloloko. Pero ngayon, sa harap ng maliit na puntod na ito, unti-unting naglaho ang imahe ni Kislap. Ang natira na lang ay ang sarili niya. Mag-isa, sugatan, pero buhay. "Magpahinga ka na, Angel. Ako na ang bahala sa sarili ko. Pangako, hindi masasayang ang pagkawala mo. Babangon ako para sa atin." Tinakpan niya ng lupa ang hukay. Naglagay siya ng ilang mga puting bulaklak na pinitas niya sa daan. Nanatili siyang nakaluhod doon ng matagal. Ang ulan ay lalong lumakas, parang gustong hugasan ang lahat ng sakit sa mundo. Basang-basa na si Amihan, nanginginig sa ginaw, pero ayaw niyang umalis. Pakiramdam niya, kapag umalis siya, tuluyan na siyang mag-iisa. All is lost, naisip niya. Wala na siyang asawa,
Wala na siyang anak, wala na siyang pamilya. Ang meron lang siya ay pera na galing sa galit at isang buhay na kailangan niyang simulan mula sa abo. Yuyuko na sana siya para halikan ng lupa nang mapansin niyang tumigil ang pagpatak ng ulan sa kanyang likuran. Pero naririnig pa rin niya ang lagaslas ng tubig sa paligid. Nagtaka si Amihan. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa likuran niya may nakatayo. Isang lalaki, matangkad, nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon na may putik sa laylayan. Hawak nito ang isang malaking payong na itim na ngayon ay nakapayong sa kanya. Ang mukha ng lalaki ay pamilyar. Medyo tumanda na ito, may konting balbas na, at ang balat ay naging kulay kayumanggi dahil sa pagbibilad sa araw. Pero ang mga matang yon ay hindi nagbago. Malalim, mapayapa, kulay luntian. Hindi ito nagsalita. Nakatingin lang ito sa kanya. At pagkatapos ay dumako ang tingin sa maliit na puntod sa paanan ni Amihan. Wala itong tinanong. Wala itong sinabing, "Kumusta ka na?" o "Anong nangyari?" Sa halip, inilapit ng lalaki ang payong para mas matakpan si Amihan mula sa ulan. Ang simpleng galaw na yon, ang proteksyon na walang hinihinging kapalit, ay nagpabagsak muli ng mga luha ni Amihan. "Luntian," bulong niya, parang hindi makapaniwala. Tumangulang ang lalaki. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang nangiti na parang sinasabing, "Nandito na ako. Hindi ka na mag-iisa." Sa gitna ng ulan, sa ibabaw ng burol ng kalungkutan, nagtagpo muli ang dalawang pusong matagal nang pinaghiwalay ng panahon. Tahimik ang mundo kapag kasama si Amihan, pero ito ay katahimikang puno ng bigat. Nakatayo ako sa may pintuan ng lumang bahay ng mga magbanwa. Pinapanood siyang ayusin ang mga gamit. Ang bahay na ito ay matagal nang walang tao. Inaagiw na ang kisame, maalikabok ang sahig, at ang amoy ng luma ay humahalo sa amoy ng dampang lupa galing sa ulan sa labas. Pero para kay Amihan, ito na ang kanyang palasyo ngayon. Nakatalikod siya sa akin, nagpupunas ng lumang cabinet gamit ang basahan. Ang payat na ng katawan niya. Ang dating masiglang dalaga na kalaro ko sa bukid nung mga bata pa kami, ngayon ay para ng isang tuyong dahon na konting hangin lang ay mapupunit na. "Tiyan," tawag niya nang hindi lumilingon. "Salamat sa paghatid ng mga gamit at salamat sa tulong mo sa sementeryo kahapon." Napakamot ako sa batok. Hindi ako sanay sa mga dramatikong usapan. Ako yung tipo ng lalaki na mas gugustuhin pang magbungkal ng lupa maghapon kaysa magsalita ng isang oras. "Wala yun, Ami," sagot ko. Inilapag ko ang isang sako ng bigas at ilang dilata sa mesa. Ako naman ang nagbabantay sa bahay na to paminsan-minsan noong simula nung umalis ka. Sayang naman kung mabubulok lang. Tumigil siya sa pagpupunas. Ilang segundo siyang nanatiling nakatayo lang. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata niya, mugto pa rin, pero may konting liwanag na. "Bakit hindi ka nag-asawa't yan?" Bigla niyang tanong. Nabigla ako. Uminit ang pisngi ko. Busy kasi sa farm. Alam mo naman, ako na ang namamahala sa kooperatiba ng mga magsasaka dito. Walang oras sa ligawan. Sinungaling, bulong ng isip ko. Hindi ka nag-asawa dahil hinihintay mo siya. Kahit alam mong imposible. Ngumiti si Amihan ng mapait. Buti ka pa. Minsan, mas okay pang maging busy kaysa magmahal ng maling tao. Hindi ako nakakibo. Alam kong sariwa pa ang sugat. Nabalitaan ko ang nangyari. Maliit lang ang bayan ng Bukang Liwayway. Ang tsismis ay mas mabilis pa sa hangin. Pero iba ang tsismis sa katotohanan. At sa nakikita ko sa kanya ngayon, ang pagkawala ng anak niya, ang pag-iisa, alam kong mas malalim pa ang kwento kaysa sa alam ng mga tao. "Sige na." Pag-iiba ko ng usapan, kinuha ko ang toolbox ko.
Ayusin ko muna yung tulo sa bubong sa kwarto mo. Baka umulan na naman mamayang gabi. Mabasa ka pa. Hindi na siya sumagot. Tumango lang siya at ipinagpatuloy ang paglilinis. Habang umaakyat ako ng hagdan, narinig ko ang mahina niyang paghikbi. Nagpigil ako. Gusto ko siyang yakapin, pero alam kong hindi pa panahon. Ang kailangan niya ngayon ay hindi yakap, kundi bubong na hindi tumutulo. Lilipas ang ilang araw. Unti-unting nagkaroon ng buhay ang lumang bahay. Tinulungan ko siyang magpintura, puti at luntian. Ang paborito niyang kulay. Nilinis namin ang bakuran. Tinabas ko ang mga damo habang siya naman ay nagtatanim ng mga herbal plants sa mga paso. Isang hapon, pagdating ko galing sa bukid, may kakaibang amoy na sumalubong sa akin. Amoy ng vanila. Amoy ng tinapay na bagong hango sa pugon. Amoy ng pag-asa. Pumasok ako sa kusina. Nakita ko si Amihan. Nakasuot siya ng apron na puno ng harina. Ang buhok niya ay nakapusod ng magulo. May bahid ng puting pulbos sa pisngi niya. Sa harap niya, sa ibabaw ng mesa, ay may isang tray ng cookies. Hindi ito ordinaryong cookies. May mga petals ng bulaklak sa ibabaw. Rosas, chamomile, lavender. Tiyan, sakto ang dating mo. Bati niya. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti ng totoo. Hindi pilit, hindi peke. Ano to? Tanong ko habang lumalapit. Sampagwita at Earl Grey cookies. Sagot niya na parang isang batang proud sa kanyang project. Sinubukan ko lang yung lumang oven ni nanay. Gumagana pa pala. Tikman mo. Kumuha ako ng isa. Mainit pa. Kinagat ko. Ang lasa, parang sumabog ang lasa ng bulaklak at tsaa sa bibig ko. Manamis-namis na may konting pait. Pero nakakaginhawa. Masarap, sabi ko ng tapat. Sobrang sarap, Ami. Nakita ko ang kislap sa mga mata niya. Talaga? Iniisip ko kasi, kailangan kong mabuhay. Hindi pwedeng ubusin ko lang ang pera ko. Gusto kong magtayo ng tindahan, dito lang sa bayan. Sa tingin mo, papatok kaya? Oo naman. Mabilis kong sagot. Ikaw pa. Lahat naman ng hawakan mo gumaganda eh. Natigilan siya. Namula siya ng konti at nag-iwas ng tingin. Bolero ka pa rin hanggang ngayon. Nagsasabi lang ng totoo. Umupo kami sa labas ng bahay, sa may beranda, habang kumakain ng cookies at umiinom ng kape. Ang hangin ay presko. Ang view ng mga bundok ay payapa. Sa sandaling iyon, nakalimutan namin ang mundo. Nakalimutan namin na may mga sugat na hindi pa naghihilom. Tiyan, tawag niya ulit. Salamat ha. Kasi naramdaman kong tao ulit ako. Tumingin ako sa kanya. Ang ganda niya pa rin. Kahit walang makeup, kahit simple lang ang damit. Si Amihan pa rin ito, ang babaeng minahal ko sa katahimikan. Nandito lang ako, Ami. Palagi. Aakmang hahawakan ko sana ang kamay niya na nakapatong sa mesa nang biglang basagin ng isang matinis na tunog ang katahimikan. Kring! 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 Ang cellphone ni Amihan. Nakapatong ito sa tabi ng tray ng cookies. Napatingin kami pareho sa screen, unknown number, international call. Si United States. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang ngiti sa labi ni Amihan ay naglaho. Ang kulay sa mukha niya ay napalitan ng putla. Nagsimulang manginig ang mga kamay niya. Siya yan, bulong ni Amihan. Ang boses niya ay puno ng takot. Si Kislap, huwag mong sagutin, sabi ko. Hayaan mo siya. Pero umiling si Amihan. Hindi. Kailangan niyang malaman na hindi na ako takot. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang telepono at sinagot ang tawag. Inilagay niya ito sa loudspeaker. Hello? Matapang na sabi ni Amihan. Mula sa kabilang linya, narinig namin ang boses na pamilyar pero parang demonyo. Amihan! Walang hiya ka! Hayop ka! Sigaw ni Kislap
Halatang lasing ito o bangag? Anong ginawa mo sa pera ko? Bakit zero balance ang account? Nasaan ka? Napapikit si amihan pero hindi siya bumitaw. Pera natin, Kislap, sagot niya ng mahinahon. At kinuha ko lang ang parte ko. Ang kabayaran sa 12 taon na ginawa mo akong katulong. Ibalik mo ang pera. Papatayin kita. Hahanapin kita kahit saang lupalop ka pa magtago. Tandaan mo yan. Hindi ka makakatakas sa akin. Ang boses ni Kislap ay puno ng puot at desperasyon. Nandoon sa tono niya ang pagkabaliw. Agawin ko sana ang telepono para patayin. Pero nagsalita ulit si amihan. Subukan mo, Kislap. Pero bago mo ako mahanap, alamin mo muna kung nasaan ang anak mo. Katahimikan sa kabilang linya. Anak? Anong sinasabi mo? Si Angel? Hindi si Angel na anak mo sa kabit mo. Malamig na sagot ni amihan. Kundi ang anak natin. Ang anak na pinatay mo. Pinatay ni amihan ang tawag. Bumagsak ang balikat niya. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay biglang gumuho. Napahagulgol siya at napayuko sa mesa. Agad akong lumapit at niyakap siya. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagpigil. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ipinararamdam na may sandalan siya, na may pader na poprotekta sa kanya. Andito ako, bulong ko, habang hinahaplos ang buhok niya. Hinding-hindi ka na niya masasaktan ulit. Pangako yan. Sa malayo, nagsisimula na namang kumulog. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Pero sa pagkakataong ito, hindi na mag-isang haharap si amihan sa ulan. Hey, amigo! Faster! The plates are piling up! Ang sigaw na yon ay parang latigo na humahampas sa likod ni Kislap. Mula sa pagiging Sir Kislap na nakaupo sa air-conditioned na opisina at nagpipirma lang ng tseke, ngayon ay amigo na lang siya. Isang dishwasher sa likod ng isang maingay at mamantikang kusina ng Mexican restaurant sa downtown Los Angeles, mainit, mabaho, nakasusulasok. Tinitigan ni Kislap ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay laging malinis, mabango, at may suot na mamahaling relo. Ngayon ay kulubot na mamaga sa sabon, at puno ng galos. Masakit ang likod niya. Walang tigil ang pasok ng mga maruruming plato. I said move! Sigaw ulit ng manager na mas bata pa sa kanya ng 10 taon. Binato nito ang isang tray ng baso sa tabi niya. Muntik nang tumama sa siko niya. Yes! Yes, boss! Sagot ni Kislap ng pabulong. Lunok ang kanyang pride. Ang pride na dati ay abot langit. Ngayon ay nasa sahig na, kasama ng mga tirang pagkain. Ito ang American dream na ipinalit niya kay amihan. 12:00 ng gabi nang makalabas siya ng restaurant. Ang lamig ng hangin ay tumatagos sa manipis niyang jacket. Wala siyang kotse. Sumasakay lang siya sa bus pauwi sa maliit na apartment na tinutuluyan nila ni Hiraya. Pag-uwi niya, inaasahan niyang may mainit na pagkain. O kahit tubig man lang. Pagod na pagod siya, gutom. Binuksan niya ang pinto ng apartment. Bumungad sa kanya ang amoy ng sigarilyo at alak. Ang sala ay magulo. Nagkalat ang mga bote ng beer at pizza boxes. Ang TV ay nakabukas ng malakas, pero walang nanonood. Hiraya, tawag ni Kislap. Nandito na ako. Walang sumagot. Naglakad siya papunta sa kwarto. Nakaawang ng konti ang pinto. Mula sa loob, naririnig niya ang mga ungol. Ungol ng babae at lalaki. Nanigas si Kislap. Kilalang kilala niya ang boses na yon. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sa ibabaw ng kama, ang kama na binili niya, gamit ang huling limit ng credit card niya, ay naroon si Hiraya at hindi siya nag-iisa. Nakapulupot ang mga binti nito sa isang lalaking Amerikano. Maputi, matangos ang ilong, at halatang mas bata at mas maskulado kay Kislap. Bumagsak ang bag na bitbit ni Kislap. Ang tunog ng pagbagsak nito ay parang bombang sumabog sa maliit na kwarto.
Napahinto ang dalawa. Lumingon si Hiraya. Wala man lang gulat sa mukha nito. Sa halip iritasyon ang nakapinta sa kanyang mga mata na parang naistorbo lang siya sa panonood ng TV. Hiraya! Sigaw ni Kislap. Ang boses niya ay garalgal. Humahalo ang galit at sakit. Anong ginagawa mo? Dahan-dahang bumangon si Hiraya at nagbalot ng kumot sa katawan. Si Amerikano naman ay tamad na umupo. Tinignan lang si Kislap mula ulo hanggang paa na parang isang basahan. Ano ba, Kislap? Kitang may ginagawa kami, di ba? Matuto ka namang kumatok. Sagot ni Hiraya nang walang kaabog-abog. Nandilim ang paningin ni Kislap. Kumatok? Sa sarili kong bahay? Walang hiya ka. Ako ang nagdala sa'yo dito sa Amerika. Ako ang nagpapakain sa'yo. Nagpapakamatay ako sa pagtatrabaho para buhayin ka. Tapos ito ang igaganti mo sa akin? Sumugod si Kislap. Akmang sasampalin niya si Hiraya. Pero bago pa dumapo ang kamay niya, sinalag na ito ng lalaking Amerikano. Sa isang iglap, itinulak siya nito ng malakas. Plak! Tumalsik si Kislap at bumangga ang likod niya sa cabinet. Laglag ang mga pabango at lotion ni Hiraya. Napadaing siya sa sakit. Ang katawan niyang pagod sa trabaho ay walang laban sa lakas ng lalaking ito. Don't touch her, man, sabi ng Amerikano sa barok na Ingles. Get out! Tumawa ng mapakla si Hiraya habang nagsisindi ng sigarilyo. Kislap, kislap, kislap. Nagpapakain? Pwes, kulang pa yung pinapakain mo. Dishwasher ka lang, di ba? Yung sweldo mo, kulang pa pambayad sa renta at sa luho ko. Si Mike. Sabay haplos niya sa braso ng Amerikano. Siya ang may future. Manager siya. May kotse, may bahay. Ikaw? Anong meron ka? Utang? Gumapang si Kislap patayo. Nanginginig ang buong katawan. Iniwan ko ang asawa ko para sa'yo. Iniwan ko ang lahat. Bumuga ng usok si Hiraya sa mukha ni Kislap. Di tanga ka. At least yung asawa mo, balita ko mayaman na ngayon sa Pilipinas. Siguro pinagtatawanan ka na noon. Tingnan mo ngayang sarili mo. Loser ka, Kislap, at ayoko sa loser. Tumayo si Mike ang Amerikano at dinampot ang mga damit ni Kislap na nakasabit sa upuan. Binuksan nito ang bintana ng apartment na nasa second floor. No, money, sigaw ni Kislap. Pero huli na. Inihagis ni Mike ang mga damit ni Kislap sa labas. Nagliparan ang mga polo, pantalon, at brief sa malamig na hangin ng gabi. Pagkatapos, binitbit siya ni Mike sa kwelyo na parang isang kuting at kinaladkad palabas ng pinto ng apartment. Please, wala akong matutuluyan. Hiraya. Pagmamakaawa ni Kislap, nawala na ang yabang. Napalitan ng desperasyon, hindi man lang siya tinignan ni Hiraya. Nagsasali na ito ng wine. Bye, Kislap. Thanks for the ride to America. Sabi nito bago sumara ang pinto. Blag. Naiwan si Kislap sa hallway. Walang sapin sa paa. Nakasuot lang ng maruming uniform ng restaurant. Narinig niya ang tawanan mula sa loob. Tawanan na tumutusok sa kanyang pagkalalaki. Wala siyang nagawa kundi bumaba at pulutin ang mga damit niya sa kalsada. Basang-basa na ang mga ito sa hamog. Nanginginig siya sa ginaw. Ang mga luhang tumutulo sa mata niya ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng poot. Naglakad siya nang naglakad. Wala siyang pupuntahan, wala siyang pera, wala siyang passport dahil tinago yon ni Hiraya at hindi niya nakuha kanina. Isa na siyang TNT. Tago ng tago. Isang homeless sa lupain ng mga pangarap. Napadpad siya sa isang waiting shed. May libreng public wifi doon. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone. Basag na ang screen pero gumagana pa. Ito na lang ang koneksyon niya sa mundo. Nag-login siya sa Facebook. Bumungad sa kanya ang isang shared post ng dati niyang kaibigan. Isang viral video. Featured ang Rise ng Sinag, ang pinakamagandang bakery at tea house sa Bukang Liwayway. Pinanood niya ang video. Nakita niya ang magandang tanawin.
ang pila ng mga turista. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Amihan. Nakangiti ito. Maganda. Rumereyna. Suot ang isang puting dress. Mukha itong diyosa ng kabundukan. At sa tabi nito, si Luntian. Ang dating hamak na magsasaka, ngayon ay nakakapit sa bewang ng asawa niya. Masaya silang dalawa. Parang piniga ang puso ni Kislap. Hindi sa selos, kundi sa inggit. Pera ko yan. Bulong ni Kislap. Ang boses ay parang ungol ng hayop. Ako dapat yan. Ako dapat ang katabi niya. Ninakaw niya ang buhay ko. Ang mukha ni Kislap, na dati ay gwapo at maaliwalas, ngayon ay bumaluktot sa isang nakakatakot na ekspresyon. Ang mga mata niya ay nanlisik. Nawala na ang Kislap na mayabang. Ang natira na lang ay ang Kislap na desperado at baliw. Tumatawa ka ngayon, Amihan. Sabi niya sa screen ng cellphone habang hinahaplos ang mukha ng asawa sa video. Akala mo nanalo ka na. Akala mo ligtas ka na dyan sa bundok mo? Tumayo si Kislap. Hindi na siya nakakaramdam ng lamig. Ang apoy ng paghihiganti ang nagpapainit sa kanya. Kailangan niyang makauwi. Kahit anong paraan. Magnanakaw siya. Manloloko. Magpapanggap. Gagawin niya ang lahat makabalik lang ng Pilipinas. Dahil hindi pwedeng maging masaya si Amihan habang siya ay nagdudusa. Hintayin mo ako. Bulong niya sa hangin. Babalikan kita. At sa pagbabalik ko, hindi lang puso mo ang wawasakin ko. Kukunin ko ang lahat. Sa ilalim ng ilaw ng poste, sa madilim na kalsada ng Los Angeles, ipinanganak ang isang demonyo. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula ng ilibing ko ang kahapon sa ilalim ng puno ng pino. At sa loob ng isang taong iyon, ang lupaing dating tigang at basa ng luha, ngayon ay namumulaklak na. Ma'am Ami, may naghahanap po ng table for 10. Mga turista galing Manila, full house na po tayo sa loob. Sigaw ni Lisa, ang aking masipag na assistant. Napangiti ako habang pinupunasan ng pawis sa noo. Sige Lisa, ihanda niyo yung garden area. Ilabas niyo yung mga extra chairs. Bigyan niyo muna sila ng complimentary tea habang naghihintay. Lumabas ako mula sa kusina, bit-bit ang isang tray ng aming signature bibingka cheesecake. Bumungad sa akin ang tanawin na dati ay nasa panaginip ko lang. Ang dating luma at inaagyaw na bahay ng mga magbanua, ngayon ay isa ng sikat na destinasyon, ang Sinag Tea House and Bakery. Puno ang paligid ng mga tao. May mga nagse-selfie sa harap ng aming pader na puno ng gumamela at orchids. May mga magkasintahang nagtatawanan habang humihigop ng mainit na tsa. Ang hangin ay humahalimuyak sa pinaghalong amoy ng kape, vanila at sariwang hangin ng bundok. Dati, ang tingin ko sa sarili ko ay isang palamuti lang sa buhay ni Kislap. Isang trophy wife na taga-abot ng tsinelas. Pero ngayon, ako ang may-ari nito. Bawat tinapay, bawat timpla ng tsaa, bawat piso na pumapasok sa kaha, lahat yan ay galing sa pawis ko. Ang ganda mo ngayon, Ma'am Amihan. Bati ng isang suking lola habang inaabutan ko ng order niya. Parang bumabata ka. Kayo naman, Lola. Siguro dahil lang sa apron ko? Biro ko. Pero sa totoo lang, nararamdaman ko rin yon. Maganda ako. Hindi dahil sa makeup o mamahaling alahas, kundi dahil malaya ako. Nang sumapit ang dapit hapon at nagsimula nang umalis ang karamihan sa mga turista, naramdaman ko ang pagbagal ng oras. Ang langit ay nagkulay kahel at lila. Ito ang paborito kong oras sa bukang liwayway. Habang nagliligpit ako ng mga mesa sa beranda, naramdaman ko ang isang presensya sa likuran ko. Isang pamilyar na init. Pagod ka na ba? Lumingon ako. Si Luntian. Kadarating lang niya galing sa kooperatiba. Nakasuot siya ng puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko. Malinis tignan, presko, at gwapo. Ewan ko ba? Pero habang tumatagal, lalong gumagwapo sa paningin ko
Ang kababata kong ito, may dala siyang isang maliit na box ng cake. Hindi galing sa bakery ko, kundi galing sa bayan. At may isang tangkay ng sunflower na nakasingit sa ribbon nito. Para saan to? Tanong ko. Kunwari ay nagtataka. Happy birthday, Ami! Sagot niya nang nakangiti. Ang mga mata niya ay kumikislap sa ilalim ng papalubog na araw. Natigilan ako. Birthday ko pala ngayon. Sa sobrang dami ng ginagawa, nakalimutan ko na. Dati, kapag birthday ko, nagpapahanda si Kislap ng malaking party para sa mga business partners niya. Ako ang nag-aasikaso, ako ang napapagod, pero hindi naman talaga para sa akin ang selebrasyon. Pero ito, isang maliit na cake at isang bulaklak. Simple, pero tumago sa puso ko. Tiyan, naalala mo? Paano ko makakalimutan? Simula noong 7 years old tayo. Ako na ang taga-ubos ng spaghetti mo. Tawa niya. Umupo kami sa dulo ng veranda. Sinindihan niya ang kandila sa ibabaw ng cake. Make a wish, sabi niya. Pumikit ako. Ano pa ba ang hihilingin ko? May negosyo ako. May payapang buhay. Wala na akong mahihiling tiyan, sabi ko pagkamulat ng mata. Sapat na ang meron ako ngayon. Hinipan ko ang kandila, katahimikan. Tanging ang ihip ng hangin sa mga puno ng pino ang naririnig. Tinitigan ako ni Luntian. Seryoso ang mukha niya ngayon. Kinuha niya ang kamay ko na nakapatong sa mesa. Magaspang ang palad niya. Palad ng isang magsasaka. Pero ito ang pinakamalambot na hawak na naramdaman ko. Ami, panimula niya. 1 taon na. Nakita ko kung paano ka bumangon. Nakita ko kung paano mo binuo ang sarili mo. At sa bawat araw na yon, lalo kitang minamahal. Nanigas ako. Alam kong darating ang araw na to. Alam kong mahal ako ni Luntian. Pero ang marinig ito ng diretsahan. Tiyan. Bawi ko sa kamay ko, pero hindi niya binitawan. Alam mo ang nakaraan ko. Alam mong wasak ako. Hindi ako buo. Marami akong lamat. Baka masugatan ka lang kapag niyakap mo ako. Umiling si Luntian. Hindi ako naghahanap ng perpekto, amihan. Ang hinahanap ko ay ikaw. Kung basag ka, edi pupulutin natin ang mga piraso. Bubuuin natin ulit nang magkasama. Hindi ba mas matibay ang bagay na minsang nasira, pero inayos ng may pagmamahal? Tumulo ang luha ko. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Tumayo si Luntian at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko at pinunasan ng luha sa pisngi ko gamit ang hinlalaki niya. Hayaan mong mahalin kita, Ami. Hindi bilang tagapagligtas mo, kundi bilang kasama mo. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa'yo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ibinaba ko ang pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko. Tumango ako. Niyakap niya ako. At sa yakap na yon, naramdaman ko ang kilig, yung tunay na kilig na akala ko ay pang teenager lang. Yung pakiramdam na ligtas ka, na mahalaga ka. Salamat, Tiyan. Bulong ko sa dibdib niya. Sige, subukan natin. Hinalikan niya ako sa noo. Isang halik ng pangako. I love you, amihan. Masaya kami ng gabing iyon. Nagkwentuhan, nagtawanan. Kumain ng cake sa ilalim ng mga bituin. Nang magpaalam si Luntian para umuwi, pakiramdam ko ay lumulutang ako sa alapaap. Mag-iingat ka, sabi ko habang pasakay siya ng motor niya. Ikaw din. Ilak mo ang pinto. Dadaan ako bukas ng maaga para tulungan ka sa delivery. Sagot niya sabay kindat. Pinanood ko ang paglayo ng ilaw ng motor niya hanggang sa mawala ito sa dilim ng kalsada. Huminga ako ng malalim. Ninanamnam ang lamig ng gabi. Ang saya. Ang gaan. Pumasok ako sa loob ng tea house para magligpit at isara ang mga ilaw. Pinatay ko ang main switch. Dilim. Tanging ang ilaw mula sa poste sa labas ang tumatagos sa glass window. Paakyat na sana ako sa kwarto
nang may maramdaman akong kakaiba. Yung balahibo sa batok ko, biglang tumayo. Yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo. Huminto ako sa hagdanan. Lumingon ako sa malaking bintana sa harap ng shop. Wala namang tao. Tahimik ang hardin. Ang mga bulaklak ay sumasayaw lang sa hangin. Guni-guni mo lang yan, amihan. Sabi ko sa sarili ko. Pagod lang to. Tumalikod ako para ituloy ang pag-akyat. Crack! Tunog ng natapakan na tuyong sanga. Mula sa labas, sa may likod bahay, nanlaki ang mata ko. Ang likod bahay ay pribadong area. Walang turista doon. Dahan-dahan akong bumaba. Kumuha ako ng payong sa tabi ng pinto bilang sandata. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis, pero hindi ito kabog ng kilig kanina. Ito ay kabog ng takot. Lumapit ako sa bintana sa kusina at sumilip sa siwang ng kurtina. Madilim. Walang makita. Pero pagkatapos, sa ilalim ng puno ng mangga sa dulo ng bakuran, may nakita akong anino. Isang lalaki. Nakasuot ng hoodie na itim. Nakayuko, pero nakaharap sa direksyon ng bintana ko. Hindi ko maaninag ang mukha niya, pero ang tindig. Ang paraan ng pagkakartayo niya na medyo kuba at pagod. Pamilyar na pamilyar. Biglang itinaas ng lalaki ang ulo niya. Kahit madilim, parang naramdaman kong nakatingin siya diretso sa mga mata ko. At kahit hindi ko nakikita ang bibig niya, alam kong nakangiti siya. Isang ngangiting hindi umaabot sa mata. Biglang kumulog ng malakas. At sa isang iglap ng kidlat, nawala ang anino. Nabitawan ko ang payong. Kleng! Napahawak ako sa dibdib ko. Ang masayang gabi ay biglang naging bangungot. Bumalik siya. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung kailan. Pero alam ng bawat hibla ng kalamnan ko kung sino yon. Ang demonyo ay nakabalik na sa paraiso. Ang patalim ay malamig sa kanyang palad. Mabigat. Matulis. Nakatayo si Kislap sa loob ng isang maliit na hardware store sa bayan ng La Trinidad. Ilang kilometro ang layo mula sa Bukang Liwayway. Nakasuot siya ng isang lumang jacket na nabili niya sa ukay-ukay. Ang hood ay nakatakip sa kanyang ulo para itago ang kanyang mukha. Ang mukha na dati ay makinis at alaga sa facial treatment. Ngayon ay puno na ng balbas sarado. Ang mga mata niya ay malalim at nangingitim dahil sa ilang linggong walang maayos na tulog. Ang mga labi niya ay bitak-bitak. 150 lang pare. Bibili ka ba o tititigan mo lang yan? Masungit na tanong ng tindero. Tumingin si Kislap sa tindero. Sa isip niya, gusto niyang saksakin ito sa leeg dahil sa tono ng pananalita nito. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Kislap Salcedo, sigaw ng isip niya. Pero nanatili siyang tahimik. Alam niyang kailangan niyang maging anino. Wala dapat makapansin sa kanya. Dumukot siya ng mga barya sa bulsa. Ang mga baryang naipon niya mula sa pamamalimos at pagnanakaw sa mga terminal ng bus mula Maynila hanggang dito sa Benguet. Eto, garalgal niyang sabi. Pati na rin yung lubid. Inabot niya ang pera at dali-daling umalis bitbit ang supot. Lumabas siya sa kalsada. Umaambon na naman. Ang lamig ay tumatagos sa buto pero hindi ito iniinda ni Kislap. Ang apoy ng galit sa loob niya ay sapat na para painitin siya. Naglakad siya papunta sa sakayan ng jeep na paakyat ng Bukang Liwayway. Habang nakaupo sa siksikang jeep, katabi ang mga basket ng gulay at mga manok, napangisi si Kislap. Hinawakan niya ang supot sa kanyang kandungan. Malapit na, amihan, bulong niya sa sarili. Akala mo ba matatatakasan mo ako? Akala mo ba pwede kang maging masaya kasama ang hampas lupang luntian na yon habang ako ay nagdurusa? Naalala niya ang hirap na dinanas niya, makauwi lang ng Pilipinas. Nagtago siya sa loob ng container van ng barko. Kumain siya ng tira-tira. Nakipag-away siya sa mga daga. Lahat ng iyon ay tiniis niya para sa sandaling ito. Babawiin niya ang lahat, ang pera, ang dangal. At kung hindi niya makukuha ang mga yon, kukunin na lang niya ang buhay ni amihan. Kung hindi siya pwedeng maging masaya, wala ring karapatang maging masaya ang asawa niya. Ma'am Ami? Ma'am?
Napatalon ako sa gulat nang tapikin ako ni Lisa sa balikat. Muntik ko nang mabitawan ang tasa ng tiyaan na hawak ko. Po? Bakit, Lisa? Tanong ko, habang mabilis ang tibok ng puso ko. Kanina pa po kayo tulala. Nag-aalalang sabi ni Lisa. Okay lang po ba kayo? Namumutla po kayo. Yung customer sa table 4. Kanina pa naghihintay ng bill. Ah, oo, sorry. Masama lang ang pakiramdam ko dahil sa panahon. Palusot ko. Kinuha ko ang bill at naglakad papunta sa table 4. Pero ang mga mata ko ay hindi mapakali. Panay ang lingon ko sa bintana, sa pinto, sa bawat anino na gumagalaw sa labas. Simula noong nakita ko ang anino sa bakuran kagabi, hindi na ako mapanatag. Pakiramdam ko, may mga matang laging nakamasid sa akin. Bawat kaluskos ng dahon, bawat tunog ng motor, napapalingon ako. Tumingin ako sa labas. Makulimlim ang langit, sabi sa balita. May bagyong parating. Signal number 2 na raw mamayang gabi. Ang mga puno ng pino ay humahampas na sa lakas ng hangin. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Sabi ng isa pang staff. Nanigas ako. Sino? Si Sir Luntian po. Nakahinga ako ng maluwag. Si Luntian, ang aking sandalan. Lumabas ako ng tea house. Nakita ko si Luntian sa parking area. Nakayuko sa tabi ng sasakyan ko. Ang delivery van na ginagamit namin para sa mga orders sa bayan. Basang-basa na siya ng ulan. Tian, anong ginagawa mo dyan? Basa ka na. Tawag ko. Tumayo si Luntian at humarap sa akin. Seryoso ang mukha niya. Sobrang seryoso na kinabahan ako agad. Amihan, pumasok ka sa loob. Utos niya. Ang boses niya ay matigas. Bakit? Anong nangyari? Lumapit ako sa kanya at tinignan ang tinitingnan niya. Napasinghap ako. Napahawak ako sa bibig ko. Ang 4 na gulong ng van. Lahat ay butas. At hindi lang basta butas ng pako. Hiwa ito. Mahahabang hiwa na gawa ng isang matalim na bagay. Sinadya. Tiyan. Nanginginig kong tawag. Hindi aksidente to. Sabi ni Luntian habang sinusuri ang hiwa. Kutsilyo ang ginamit dito. At ginawa ito habang busy tayo sa loob. Tumingin si Luntian sa paligid. Sa gubat na nakapalibot sa tea house, sa madilim na kalsada. Nandito siya, sabi ko. Ang takot na pilit kong tinatago ay lumabas na. Si Kislap, alam kong siya yan. Nakita ko siya kagabi sa bakuran. Hinawakan ni Luntian ang balikat ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Akala ko guni-guni ko lang. Ayaw kitang pag-alalahin. Amihan, buhay mo ang nakataya dito. Medyo tumaas ang boses ni Luntian, pero alam kong dahil lang ito sa takot para sa akin. Kailangan nating tumawag ng pulis. Ngayon na. Kinuha niya ang cellphone niya. Walang signal. Inis na sabi niya. Dahil sa bagyo, bumagsak yata ang tower sa bayan. Tumingin ako sa van. Hindi tayo makakaalis gamit ang sasakyan. Gamitin natin ang motor ko. Sabi ni Luntian. Iuuwi kita sa bahay ko. Mas ligtas doon. May mga kasama ako sa farm. Paano ang tea house? Paano sila Lisa? Pauwiin mo na sila ng maaga. Isara na natin ang shop. Delikado na dito. Tumango ako. Tama siya. Pumasok kami sa loob at sinabihan ko ang lahat ng staff na umuwi na dahil sa parating na bagyo. Mabilis silang nagligpit. Isa-isa silang nagpaalam hanggang sa kaming dalawa na lang ni Luntian ang naiwan. Ang hangin sa labas ay humahagupit na. Ang ulan ay bumubuhos na parang gripo. Madilim na ang paligid kahit 5:00 pa lang ng hapon. Sige na, Ami. Isara mo na ang mga bintana sa likod. Ilulak ko lang ang main door. Sabi ni Luntian. Pumunta ako sa kusina sa likod. Habang sinasara ko ang bintana, nakita ko na naman ang puno ng mangga. Ang sanga nito ay humahampas sa hangin na parang mga kamay na kumakaway. Wait, bakit bukas ang gate sa likod bahay? Sinigurado kong nilock ko yun kaninang umaga.
Biglang namatay ang ilaw. Brown out. Tiyan! Sigaw ko. Nandito ako, Ami. Huwag kang gumalaw. Kukunin ko lang ang flashlight sa counter. Sagot ni Luntian mula sa dining area. Napakadilim. Ang tanging liwanag ay ang mga kidlat na paminsan-minsang tumatama sa labas. Narinig ko ang mga yabag ni Luntian papunta sa akin. Pero, teka, bakit parang may iba pang tunog? Sa gitna ng dagundong ng kulog at hampas ng ulan sa yero, may narinig akong kakaiba. Kriiit. Ang tunog ng pinto sa likod. Ang pinto na papasok sa dirty kitchen. Bumukas ito ng dahan-dahan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang puso ko ay halos lumabas sa dibdib ko. Gusto kong tumakbo papunta kay Luntian, pero parang napako ang mga paa ko sa sahig. Sa isang iglap ng kidlat nakita ko siya. Nakatayo sa may pintuan ng kusina, basang-basa. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang jacket papunta sa sahig. May hawak siyang isang makintab na bagay sa kanang kamay. At ang mukha niya, kahit puno ng balbas, kahit payat at mukhang bangkay, kilalang kilala ko ang mga matang iyon. Hello, Mrs. Salcedo. Bulong niya. Ang boses niya ay paos at malamig. Mas malamig pa sa hangin ng bagyo. Namiss mo ba ako? Kislap. Ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng nangipin pero walang buhay. Tiyan. Sigaw ko ng buong lakas. Nandito siya. Tiyan. Sumugod si Kislap. Napakabilis niya. Bago pa ako makatakbo, nahawakan na niya ang buhok ko at hinila ako pabalik. Aray! Bitawan mo ako. Walang aalis. Sigaw ni Kislap sa tenga ko. Ang amoy niya ay parang imburnal at alak. Dito ka lang. Tatapusin natin ang kwento natin. Amihan! Narinig kong sigaw ni Luntian mula sa dilim. May narinig akong kalabog ng mga natumbang upuan. Tumatakbo siya papunta sa amin. Itinutok ni Kislap ang patalim sa leeg ko. Ang lamig ng bakal ay dumikit sa balat ko. Subukan mong lumapit, Luntian. Sigaw ni Kislap sa dilim. Subukan mo at mapupugutan ng ulo ang babaeng to. Huminto ang mga yabag. Sa dilim ng kusina, habang kumikidlat sa labas, kaming tatlo ay nagkatagpo. Ang asawa, ang kabit at ang nakaraan na bumalik para maningil. Buksan mo ang ilaw, Luntian. Utos ni Kislap nang may halong tawa. Gusto kong makita niyo kung paano ako maningil ng utang. At sa sandaling iyon, alam kong hindi lang pera ang habol ni Kislap. Handa siyang pumatay. At handa siyang mamatay, maisama lang kami sa impyerno. Ang lamig ng bakal sa leeg ko ay walang binatbat sa lamig ng boses ni Kislap. Amoy na amoy ko ang baho ng hininga niya, pinaghalong alak, sigarilyo, at nabubulok ng ngipin. Ang dating mabangong asawa na inaalagaan ko, ngayon ay para ng isang basurang itinapon ng tadhana. Buksan mo ang ilaw! Sigaw ulit ni Kislap. May narinig akong kaluskos sa dilim. Bumukas ang flashlight. Ang liwanag nito ay tumama diretso sa mukha ni Kislap. Napasinghap ako. Mas malala pa pala ang itsura niya kaysa sa akala ko. Ang mga mata niya ay nanlilisik, may mga ugat na pumuputok sa noo, at ang laway ay tumutulo sa gilid ng iyang labi. Hindi na ito tao. Hayop na siya. Tiyan, huwag kang lalapit. Sigaw ko nang makita kong humahakbang si Luntian. May hawak siyang isang piraso ng kahoy, marahil ay paa, ng nasirang upuan. Ibababa ko to, Kislap. Mahinahong sabi ni Luntian, kahit nakikita ko ang panginginig ng panga niya sa galit. Bitawan mo siya. Usap tayo ng lalaki sa lalaki. Lalaki? Tumawa si Kislap ng malakas, parang nababaliw. Ikaw? Lalaki? Isa ka lang hamak na magsasaka. Ninakaw mo ang asawa ko. Ninakaw mo ang buhay ko. Hinigpitan niya ang yakap sa leeg ko. Ramdam ko ang pagbaon ng kutsilyo sa balat ko. May mainit na likidong tumulo. Dugo. Walang nagnakaw sa akin, Kislap. Sigaw ko, kahit hirap akong huminga.
Ako ang umalis. Kusa akong umalis dahil demonyo ka. Manahimik ka. Sigaw niya sa tenga ko. Kasalanan mo to lahat. Kung sumakay ka lang sa eroplano, kung hindi mo kinuha ang pera, edi sana masaya tayo ngayon. Sana hari pa rin ako. Hari? Napangisi ako kahit nasa bingit ako ng kamatayan. Sa sandaling iyon, nawala ang takot ko. Ang natira na lang ay awa at pandidiri. Hari ng ano? Hari ng mga sinungaling? Alam mo ba kung bakit iniwan ka ni Hiraya? Kasi wala ka namang kwenta kung walang pera. At alam mo kung kaninong pera yung ipinagmamayabang mo? Pera ko. Pera natin na inipon ko. Putang ina mo. Sige kislap, ituloy mo. Hamon ko. Tumingin ako sa kanya sa refleksyon sa salamin ng bintana. Patayin mo ako. Pero hindi niyan mababago ang totoo na isa kang talunan, na kahit patayin mo ako, mamatay ka pa ring mag-isa, mahirap, at walang nagmamahal sa'yo. Naramdaman kong lumuwag ng konti ang hawak niya. Natamaan ko ang ego niya. Iyon ang kahinaan niya. Ang anak natin, bulong ko, binababaan ng boses para kaming dalawa lang ang makarinig sa gitna ng ugong ng bagyo. Alam mo bang buntis ako nung araw na iniwan kita sa airport? Nanigas si Kislap. Ang kutsilyo ay bahagyang lumayo sa leeg ko. Ano? Oo, may anak sana tayo. Si Angel. Pero namatay siya. Namatay siya dahil sa stress, dahil sa pagod, dahil sa sakit na ibinigay mo. Tumingin ako nang diretso sa mga mata niya sa salamin. Pinatay mo ang sarili mong anak, Kislap. Bumuka ang bibig ni Kislap. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng pagkabigla, tapos pagkalito. Hindi. Hindi totoo yan. Gusto ko ng anak. Ito na ang pagkakataon. Habang tuliro siya, buong lakas kong tinapakan ng paa niya gamit ang takong ng sapatos ko. Aray! Sigaw ni Kislap. Bumitaw siya saglit. Sa isang iglap, siniko ko siya sa sikmura at tumulak palayo. Amihan, dapa! Sigaw ni Luntian. Dumapa ako sa sahig. Sumugod si Luntian. Parang toro na galit na galit. Binangga niya si Kislap at tumalsik silang dalawa sa mga biya at upuan. Blag, crash! Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Madilim. Pero naririnig ko ang bawat suntok, ang bawat daing, ang kalansing ng kutsilyo na tumama sa tiles. Hayop ka! Sigaw ni Luntian habang pinapaulanan ng suntok si Kislap. Pero lumaban si Kislap. Desperado ito. Nakadampot ito ng basag na pinggan at itinarak sa balikat ni Luntian. Tiyan! Tili ko. Napadaing si Luntian pero hindi siya bumitaw. Mas lalo siyang nanggigil. Hinawakan niya ang ulo ni Kislap at ibinalibag ito sa sahig ng malakas. Thud! Nawalan ng malay si Kislap. Nakahandusay ito. Duguan ang muka. Habang humihingal si Luntian sa ibabaw niya. Bumukas ang ilaw. Bumalik ang kuryente. Nakita ko ang buong eksena. Wasak ang mga mesa. Basag ang mga pinggan. Si Luntian ay may saksak sa balikat. Umaagos ang dugo sa puti niyang polo. Tiyan! Gumapang ako papunta sa kanya. Diyos ko, may tama ka. Tumingin si Luntian sa akin. Ngumiti siya kahit namimilipit sa sakit. Ayos lang ako. Ang mahalaga, ligtas ka. Biglang gumalaw si Kislap. Akala namin tapos na. Pero gumapang ito papunta sa kutsilyo na nasa ilalim ng mesa. Hindi. Hindi pa tayo tapos. Bulong ni Kislap. Parang zombie na ayaw mamatay. Akmang dadamputin niya ang patalim nang biglang bumukas ng padabog ang pinto ng tea house. Pulis! Huwag kikilos! Pumasok ang 3 pulis kasama ang barangay tanod. Nakatutok ang mga baril kay Kislap. Ibaba mo yan! Dumapa ka! Tumingin si Kislap sa mga pulis. Tumingin siya sa akin. Tumingin siya kay Luntian. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang pagbasag ng katinuan niya. Tumawa siya. Isang tawang nakakapanindig balahibo. Tapos na ang palabas. Sigaw niya sabay turo sa sarili gamit ang kutsilyo.
Ako ang bida. Ako ang bida. Sir, bitawan niyo yan. Bago pa man saktan ni Kislap ang sarili niya, mabilis na pinalo ng isang pulis ang kamay niya gamit ang batuta. Tumalsik ang kutsilyo, dinambaan siya ng mga tanod at pinusasan. Habang kinakaladkad siya palabas ng tea house, hindi siya nanlaban. Tawa lang siya ng tawa habang umiiyak. Hiraya, amihan, mahal ko kayo. Saan ang passport ko? Aalis na ako. Late na ako sa flight. Sigaw niya ng paulit-ulit habang isinasakay sa patrol car sa gitna ng ulan. Nakatayo ako sa may pinto. Yakap ni Luntian gamit ang kanyang kaliwang braso na walang sugat. Pinanood namin ang pag-alis ng sasakyan ng pulis. Ang pulang ilaw ng sirena ay humahalo sa kidlat sa langit. Wala na siya. Wala na ang halimaw. Napaupo ako sa sahig. Doon ko lang naramdaman ang panghihina ng tuhod ko. Niyakap ako ni Luntian. Ang init ng katawanan niya. Ang amoy ng dugo at pawis ay nagparamdam sa akin na buhay ako. Tapos na, Ami. Bulong ni Luntian sa buhok ko. Tapos na. Tumingin ako sa kanya. Hinawakan ko ang sugat niya sa balikat. Kailangan nating gamutin yan. Malayo to sa bituka. Biro niya. Pero nakita ko ang sakit sa mata niya. Basta ikaw, walang galos. Iyon lang ang mahalaga. Sa labas, unti-unting tumitila ang ulan. Ang bagyo ay lumilipas na. Ang hangin ay naging banayad na simoy na lang. Napatingin ako sa paligid ng Sinag Tea House. Magulo. Maraming nasira. Pero lahat ng ito ay gamit lang. Pwedeng palitan. Pwedeng ayusin. Ang mahalaga, ang puso ko ay buo pa rin. At ngayon, alam ko na kung sino ang karapat-dapat na humawak nito. Isinandal ko ang ulo ko sa dibdib ni Luntian. Pinakinggan ko ang tibok ng puso niya. Isang tibok na panatag, tapat, at para sa akin lamang. Sa wakas, malaya na talaga ako. Bata. Maliwanag ang sikat ng araw, walang bakas ng ulan. Ang langit sa ibabaw ng bukang liwayway ay kulay asul na asul, parang dagat na nakabaligtad. Naglalakad ako paakyat sa burol ng mga anghel. Dati, ang bawat hakbang ko dito ay mabigat, puno ng putik at luha. Pero ngayon, magaan na ang pakiramdam ko. Ang damo ay berde at masigla. Ang simoy ng hangin ay amoy pino at sampagwita. Huminto ako sa tapat ng isang maliit na puntod. Wala nang krus na kahoy na nabubulok. Napalitan na ito ng isang simpleng batong marmol na may nakaukit na pangalang. Angel. Lumuhod ako at inilapag ang bouquet ng white roses. Hello, anak. Bati ko nang nakangiti. 1 taon na pala. Ang bilis ng panahon, no? Hinaplos ko ang pangalan niya sa bato. Gusto ko lang ibalita sa'yo. Ikakasal na si nanay ngayon. Tumigil ako saglit. Pinakikiramdaman ng hangin na humahalik sa pisngi ko. Para bang sumasagot siya. Huwag kang mag-alala. Mabait siya. Kilala mo naman si Tito Luntian mo, di ba? Siya yung nagpayong sa atin nung umuulan. Siya yung nagtayo sa nanay nung panahong hindi ko na kayang tumayo mag-isa. Kinuha ko ang isang puting sobre sa bulsa ng aking dress. Ito ang huling sulat na natanggap ko mula sa mental hospital sa Mandaluyong. Tungkol kay Kislap. Binasa ko ito kagabi. Sabi ng doktor, hindi na raw nagsasalita si Kislap. Nakaupo lang daw ito maghapon sa harap ng pader. Hinihimas ang isang lumang piraso ng papel na akala niya ay boarding pass. Hinihintay pa rin daw niya ang flight papuntang Amerika. Tuluyan na siyang nilamon ng kanyang sariling ambisyon at kasalanan. Pinunit ko ang sobre ng pino at isinaboy sa hangin. Pinatawad ko na siya, anak. Bulong ko. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Ayoko nang may bitbit na bigat sa puso ko habang humaharap sa altar. Ang mga piraso ng papel ay tinangay ng hangin, papalayo, hanggang sa mawala sa bangin. Kasama nitong naglaho ang huling tinik sa dibdib ko. Amihan, napalingon ako. Sa ibaba ng burol nakatayo si Luntian.
Napakagwapo niya sa suot niyang barong Tagalog. Simple lang, gawa sa pinya, pero bagay na bagay sa kanya. Ang buhok niya ay maayos at ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal na walang halong pagdududa. Kanina pa kita hinahanap, sabi niya habang umaakyat palapit sa akin. Nagsisimula nang dumating ang mga bisita sa garden. Inabot niya ang kamay niya sa akin para tulungan akong tumayo. Handa na ako, Tiyan. Sagot ko. Handa ka na bang maging Mrs. Agbayani? Biro niya, pero may kaba sa boses. Hinawakan ko ang pisngi niya. Matagal na akong handa. Mula noong araw na pinasilong mo ako sa payong mo. Sabay kaming bumaba ng burol, magkahawak kamay. Ang garden ng Sinag Tea House ay naging paraiso. Puno ito ng mga bulaklak. Nandoon si Lisa at ang buong staff, nakasuot ng pastel colors. Nandoon ang doktor na nagligtas sa akin. Nandoon ang mga bagong kaibigan na nakilala ko sa bayan. Walang engranding setup, walang mamahaling catering. Tanging mga lutong bahay, mga tinapay at tsaa mula sa shop, at isang mahabang mesa kung saan lahat ay salo-salo. Nang magsimula ang seremonya, ang araw ay nagsimula nang lumubog. Ang paligid ay naging kulay ginto, ang golden hour na tinatawag nila. Tumayo kami sa harap ng pari. Tinitigan ko si Luntian. Wala akong nakikitang takot. Wala akong nakikitang pagbabalat kayo. Ang nakikita ko lang ay isang lalaking naghintay, nagtiyaga at nagmahal ng totoo. Amihan. Simula ni Luntian sa kanyang vow. Nanginginig ang boses niya. Alam kong marami kang pinagdaanan. Alam kong takot kang sumugal ulit. Pero pangako ko sa'yo, hindi ako ang magiging bagyo sa buhay mo. Ako ang magiging pahingahan mo pagkatapos ng unos. Mamahalin kita sa bawat araw, sa hirap at ginhawa, hanggang sa pumuti ang buhok natin dito sa bundok. Tumulo ang luha ko, pero agad itong pinunasan ni Luntian gamit ang kanyang hinlalaki. Luntian, sagot ko. Huminga ako ng malalim. Dati, akala ko ang pag-ibig ay tungkol sa sakripisyo at pagpaparaya. Mali pala ako. Ang pag-ibig pala ay tungkol sa paglago. Sa'yo ko naramdaman na hindi ko kailangang maging maliit para magkasya sa buhay ng iba. Salamat dahil binuo mo ako. Salamat dahil hinintay mo ako. Ngayon, buong-buo kong ibinibigay ang sarili ko sa'yo. Mahal na mahal kita. You may now kiss the bride. Nang dumampi ang labi ni Luntian sa akin, narinig ko ang palakpakan ng mga tao. Narinig ko ang tawanan. Naramdaman ko ang init ng araw sa balat ko. Sa wakas, tapos na ang gabi. Tumingin ako sa langit. May isang bituin na maagang sumilip. Kumislap ito ng maliwanag. Napangiti ako. Paalam, Kislap. Salamat sa aral. Hello, Luntian. Salamat sa pagmamahal. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng asawa ko. Sabay kaming tumingin sa bayan ng Bukang Liwayway na nagsisimula ng magliwanag sa ilalim ng takip silim. Ito ang aking bagong simula. Ito ang aking sinag. At sa pagkakataong ito, sigurado akong panghabang buhay na ito. At dito po tuluyang nagwawakas ang kwento ng pagbangon at pag-ibig ni Amihan at Luntian. Isang taos-pusong pasasalamat po ang nais kong ipaabot sa inyong lahat na matiyagang nakinig at sumubaybay mula sa simula hanggang sa huling sandaling ito. Hindi naging madali ang paghabis sa kwentong ito dahil sa bawat kabanata. Tila nararamdaman ko rin ang bawat kirot ng pagtataksil at ang bigat ng mga luhang pumatak sa mga mata ng ating bida. Gayunpaman, naging napakagaan ng aking loob nang makita natin siyang muling ngumiti at makahanap ng tunay na kapayapaan. Sana, sa pamamagitan ng kwentong ito, ay napaalalahanan kayo na walang bagyong hindi tumitila at walang sugat na hindi naghihilom. Ang pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili upang tayo ay makalaya. At ang tunay na pag-ibig ay dumarating hindi sa panahong naghahanap tayo, kundi sa panahong handa na tayong tanggapin ito ng buong buo. Kung naantig po ang inyong mga puso,
o may nais kayong ibahagi tungkol sa inyong sariling karanasan, huwag po kayong mag-aatubiling mag-iwan ng mensahe sa ibaba dahil nais ko ring marinig ang inyong mga kwento. Hanggang sa muli nating pagsasama sa isa na namang kwentong puno ng aral at inspirasyon, pagpalain po kayo at ang inyong pamilya.